At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Paniki, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Kung maaari lang, ay ayaw ni Maria na gawin ang inuutos ng albularyo sa kanya. Pero wala siyang nagawa. Di napigilan ng masamang espiritu ni Maria na makuha ang abo ng labi ni Berto. Nang makauwi, ay tuwang-tuwa siya. Subalit, biglang lumitaw si Satanas at pinipigilan na naman sila. Hindi kayo magtatagumpay. Hindi mo makukuha sa akin ang abo at buto ni Berto. Maya, sabuyan mo ng banal na tubig. Aling Adeling, naubos na ang banal na tubig. Napakaraming paniki. Ay, Diyos ko, anong gagawin ko? Magkakagatin ako ng mga ito. Ay, Peng, kunin mo ang rosaryo. Idikit sa katawan ng demonyo. Dalian mo. Oo, ito na ang rosaryo. Ihagis mo kay Maria ngayon na. At saluhin mo agad, Maria. Eh, Maria, ito na. Saluhin mo ang rosaryo. Nasalo ko na. Ididikit ko na sa katawan ng demonyong ito. Nawala na ang demonyo. Pati yung mga napakaraming paniki. Lumayo na sila. Ay, nagtagumpay ka, Maria. Nagtagumpay ka. Oh, Diyos ko, salamat at ginabayan mo ako at hindi mo ako pinabayaan. Itay, bakit si Raquel ang sumunod na nawala? Nasaan na siya? Ayon kay Aling Adeling, nasa kamay daw siya ng itim na espiritu. Ano? Diyos ko, makakalaya pa kaya siya, Itay? Kaya ginagawa niya ng paraan para mabawi natin si Raquel sa kamay ng itim na espiritu. Lauro, Ipeng, magdasal kayo ng rosaryo para magtagumpay tayo sa ginagawa natin. Lola Adeling, bakit nawala si Raquel? Ano nang nangyari sa kanya? Nandun siya sa kamay ng itim na espiritu. Anong gagawin natin para makawala siya sa kamay ng itim na espiritu, Aling Adeling? Ano? Kailangan natin gumawa ng patibong. Patibong? Anong klaseng patibong, Aling Adeling? Sa pagkakataong ito, ikaw naman ang bumalik sa misteryosong bangin. Anong gagawin ko doon? May kakayanan bagong bawiin mag-isa sa kamay ng itim na espiritu ng aking asawa. Anong gagawin ko? Ano? Manalig ka lang sa Diyos, Lauro. Kailangang magawa mo para sa kaligtasan ng asawa mo. Anong gagawin ko? Makinig ka. Ganito ang gagawin natin para mabawin natin si Raquel. Makinig ka, Lauro.
Ay, nutil kayo! Pinabayaan ninyong kinuha ang amo at kalansay. Patawarin mo na kami. Hindi namin na kayang nalabanan ng antok. Tama po ang sinabi ni Buyong, Panginoon. Kung ganoon, hindi na kayo magkababalik sa dati ninyong anyo. Paniki na kayo habang buhay. Panginoon, huwag naman sana. Bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Opo, Panginoon. Bawa ka naman sa amin. Wala akong magagawa kung ganyan kayong pabaya. Hindi ninyo nasunod ang aking iniuutos. Panginoon, nakikiusap kami. Bigyan mo pa kami ng isang pagkakataon. Sige! Pero kung mabibigo pa kayo sa susunod na iuutos ko, mamamatay kayo! Opo, Panginoon. Sige, sabihin mo na kung ano ang susunod na iuutos mo. Sabihin mo na, Panginoong Satanas. Sige, makinig kayo sa sasabihin ko. Makinig kayong mabuti. Nandito na ako sa malapit sa misteryosong batin. At ito na yung puno ng akasya na sinabi sa akin ni Lola Dileng na kinaroroonan ng mabuting espiritu. Nandito raw si Raquel. Pero nandito rin yung itim na espiritong gumagaya sa amin. Ang sabi ni Lola Dileng, pasusungaling ko raw siya pauwi ng bahay. Lauro? Tinig ni Raquel. Raquel! Asawa ko! Nasaan ka? Ikaw na ba yan? Oo, Lauro! Ako ito! Raquel! Ang asawa mo! Halika! Umuwi na tayo. Oo, sige Lauro, umuwi na tayo. Ha? Raquel? Lumayo ka sa kanya, Lauro! Layan mo siya! Hindi ako yan! Ako ang tunay na Raquel! Sino kaya sa dalawang ito ang tunay na Raquel? Sino? Sige, sumunod kayo sa akin. Uuwi na tayo. O ano, Buyong? Kaya mo bang gawin ang iniutos ko? Opo, Panginoon. Susubukan namin. Opo, Panginoon. Kakayanin namin. Susubukan namin gawin. Hindi susubukan. Gawin ninyo. Kung hindi, wala na kayong pagkakataong makabalik pa sa dati ninyong anyo. Sige po, Panginoon. Pipilitin namin gawin ang pinagagawa mo sa amin. Sige! Kumilos na kayo bago mahuli ang lahat. Ang gusto ko, matupok ng apoy ang simbahan na pinaglilingkuran ni Padre Redentor. Masusunod ang utos mo, Panginoon. Mga kasama, tayo na! Tayo na! Sige! Tayo na, mga kasama! Ipeng, malapit nang dumilim ang paligid. Wala pa si Lauro. Ano na kayang nangyari sa kanya?
Ay, ewan ko, Maria. Sana walang masamang nangyari sa kanya. Mapanganib sa lugar na iyon. Maraming mababangis na hayop na pwedeng sumalubong sa kanya. Maria, sana magbukas na ang pambubulabog ng itim na espiritu sa atin. Sana nga, Iping. Nabalot na tayo ng takot at pangamba. Ang inaalala ko, paano kung hindi magtagumpay si Lauro? Di mawawala na sila ng tuluyan ni Raquel. Napakabait pa naman ng manugang natin. Wala akong isa man lang na maipipinta sa ugali niya. Totoo yan, Iping. Kaya kung mawawala sila, habang buhay kong daramdamin, baka ikapatay ko na rin. Hindi ko kayang mabuhay nang wala sila. Ay, tama na yan, Maria. Tama na. Huwag kang umiyak. Pati ako tuloy, di ko na mapigilan ang pagluha ng mga mata. Kaya tama na. Halika na, Iping. Doon tayo sa harap ng altar ng bahay. Magdasal ulit tayo. Ay, sige, halika. Aalalayan kita. Malapit na tayo sa bahay, Raquel. Malapit na. Oo, Lauro. Malapit na tayo sa bahay. Sino kaya sa dalawang itong tunay na Raquel? Sino? Ay, Raquel, anak! Salamat at nakabalik ka. Ipeng! Nandito na sina Raquel at Lauro. Ay, kaya lang, dalawang Raquel ang dumating. Lauro, tumigil na kayo dyan. Huwag muna kayong tutuloy sa bahay niyo. Dito natin malalaman kung sino ang tunay na Raquel sa dalawang yan. Ngayon, piliin mo kung sino ang tunay na Raquel sa kanilang dalawa. Kailangang hindi ka magkamali ng pagpili, kundi mawawala ng tuluyan si Raquel. Ako ang tunay na Raquel, Lauro. Ako ang piliin mo. Sino kaya sa inyo ang tunay na asawa ko? Sino? Ako, Lauro. Ako, hindi siya. Kaya ako ang piliin mo. Ako ang tunay na asawa mo. Diyos ko. Sino ang pipiliin ko sa kanilang dalawa? Sino? Lauro, pakiramdaman mong mabuti kung sino sa kanila ang tunay na Raquel. Huwag ka sanang magkakamali sa pagpili. Inay, tulungan niyo ako. Magdasal tayo. Na sana hindi ako magkamali sa aking pagpili. Ay, sige na, Lauro. Pumili ka na kagad dahil mauubos na ang idinagdang oras. Sige na, pumili ka na. Boyong, paano natin susunugin ang simbahan ito? Wala tayong kamay. Pagpag ang meron sa atin. Yan din ang iniisip ko kanina pa. Oh, Pero kailangan na masunod natin ang utos ng ating Panginoon. Tulungan niyo akong mag-isip ng paraan. wala na kami maisip, Boyong. Baka ito na ang katapusan natin. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Tama. Ha? May naisip na akong paraan. Lilipad tayo. Tapos itutumba natin ang mga nakasinding kandila. Ikalat natin para masunog ang simbahan. Ha? Oo nga, no? Tama ka. Sige, gawin na natin, Boyong. Padre! Padre Redentor, ayun! May mga paniki sa loob ng simbahan! Ha?
napansin tayo ng sakristan ni Padre Redentor. Sige. Ulutin mo ang lahat ng tatamaan ko ng iskopeta. Ang lalaki nila. Boyong, babarilin tayo ng iskopita. Babarilin na tayo. Aray ko, tinamaan ko sa pwede. Nailang ko po, ulog ako ya. Boyong! Padre! Ayun, tinamaan nyo na naman! Tinamaan nyo lahat ng iskopeta! Sige na! Nako, babarilin na naman tayo. Alis na tayo rito, bilis! Lipad! Tinamaan ko sa pwede, Aray. Tulungan niyo ako. Mga kasama! Inuulam nila ako. Tulungan daw natin si Boyong. Tinamaan siya. Walang na walang ang kanyang puwet. Delikado ito kapag tinamaan tayo. Iuulam nila tayo. Ayaw ko maging ulam nila. Ayun! Tayo na! Padre! Ayun, matamang panika! Ayun! Barilin na ninyo! Nako. Ito ang sayo. Aray ko. Tinamaan na naman si Boyong. Lopasan ka ang kinain. Umilag na kasi, Boyong. Kanina. Tulungan niyo ako. Lumalapit na sa akin yung sakristan. Aray! Buhay pa! Buhay pa! Isang panika ito! Buhay pa! Sige. Pukin mo lang sa ulo para mapatay na. Padre! Pupupukin ko na lang! Itong gusto ko sa gawa ko! Papupukin ko Nako, na! pupukpukin ako sa ulo. Mamamatay na ako. Wag! Umiwas ka, Boyong! Wag! Sige na, Lauro. Kilalanin mo kung sino ang tunay mong asawa sa kanilang dalawa. Lauro, siguraduhin mo lang na ang tunay na Raquel ang mapipili mo. Sige. Nakapili na ako, Inay. Ako ang tunay na Raquel, Lauro. Ako, Lauro! Ako ang tunay na Raquel! Ay, Lauro, ihanda mo ang espada ni San Gabriel, Arkanghel, na hawak mo. Isaksak mo sa lamong huwad. Pero hindi ko sigurado sa napili ko. Bilisan mo na, Lauro. Malapit nang lumubog ang araw. Lalakas ang kapangyarihan ng itim na espiritu. Mababawin niya uli si Raquel. Bahala na. Yung malayo sa akin ang hindi tunay. Lalapitan ko at sasaksakin ko ng espada. Wag, Lauro! Wag! Ako ang asawa mo! Huwag mong gawin yan! Maawa ka sa akin! Sige na. Kung yan ang alam mong huwad, saksakin mo ng espada. Palubog nag-araw. Bahala na. Sasaksakin ko na. Pipikit na lang ako. Bigla siyang naglaho. Ay, Lauro, nagkamali ka sa iyong pagpili. Napatay mo ang tunay na Raquel. Hindi! 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 Raquel! Aray ko. Mga kapatid. Masakit na masakit ang sugat ko sa pagbalik sa akin ng padre na yan. Aray ko. Kailangan makawala ako dito. Magpapagaling ako. Di bali ng paniki ako habang buhay. Huwag lang akong mamatay. Siya nga pala, mga kasama. Kayo, mga paiga. May nakuha kong paniki. Malaki at mataba. Pakiluto na lang, ha? Ha? Iluto niyo ito. Ilulutong nila ako. Hindi. Huwag niyong gawin yan sa akin. Huwag! Ayan, buhay pa. Buhay pa. Bukin mo na lang para mamatay. At hindi kayo makagat. Ay, sige. Papatayin ko na.
Igaganti ko ang aking anak sa paniking yan. Alam kong kampo nito ni Satanas. Huwag! Inutusan lang ako ni Satanas. Huwag! Etong sa'yo. Hindi nagtagumpay si Lauro sa pagpili sa tunay na rakil. Subalit, masaya sila dahil ilang araw na ay bumalik sa kanya ang tunay na rakil. Dahil iniligtas siya ng Diyos sa kamay ng demonyo. Kaya nagbunyi sila at inanyayahan nila si Padre. At dala-dala ng pare ang sugatang si Boyong na naging paniki at idinagdag nila sa pinagsasalu-saluhan sa araw na yun. Mula doon ay nawala na ang bumabalot sa kanilang itim na espiritu. Mga apo, dito na nagtatapos ang aking kwento. Ito ang Lola Sela ninyo. Pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Ang Paniki. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.